Ito ang mainit at trending na balita ngayong araw. Ding Vaksha Queen Janet Garin may pasaring kay Congressman Libeste. Iloy Bugris uminit ang ulo at muling hinalungkat ang mahigit na 100 nasawi dahil sa bakuna kontra dengue ni Janet Garin. Narito at panoorin natin ang full video. Okay, so inisiding baksyan si Janet Garin, isa ka congresswoman sang Iloilo City. Hindi ka man gani kung tutuusin gimbalanon. Hindi ka naman talaga taga-gimbal, taga-Leyte ka. Kaya ganun na lang ang sipsip mo kay Tambaloslos. Ilan ang inyong private planes? Yung di pa ang mga jet planes nila. Inasawa ni siya sang anak ni Uka Garin. Isa din ka mga nepo babies ni ang tawag sa kanila. Nagsimula kay Uka Garin sa Gimbal 1st District, Tigbawan, Uton. I don't know if Uton is included. Uton, Tigbawan, Gimbal, San Maasin, San Joaquin, Ibarasnan. Amo ni sa ang mga distrito sa mga Garin. Bilatsing Iloy ka kahisaon! Numero 1 ka kay Dimonita! Na para ikaw naman kusang sakon. Arikison ka sang nag-residente ka sa doctors. Natupa ka residente sa Lolo Doctors kaya way ka kapasar sa Cebu. Way ka kapasar sa Cebu, way ka magkapasar sa Tacloban. Dito ka, nagsailo si Lolo, dito mo pag-asa. Yo di pa, grabe ang insulto ya kay Congressman Libeste. Wala daw sang proper decorum si Libeste. Bakit? Mas edukada ka kaysa sa anak ni Loren Ligarda? Kailan ka naging mas edukada kag honest sa anak ni Loren Ligarda, ha, Janet? Palagi ka ginainsulto mo rin si Dr. Itchon. Doktor, ano ba na ang pangalan ng isa ka doktor ni? Sandali. Istariray ka nga, istariray. Di puta ka imo, tanan pala. Hindi ka kaya gimbal. Ginasawa ka lang ni Richard Garin ka babaidor. Umasta ang bilat sing Iloy, dauray na. Hambugira ka, dosgal bibig. Winwig bibig ka numero 1. Ano pa ang ginapasipsip mo, Janet Garin? Pasipsip ka nga pasipsip, bilatsing Iloy na nga kinawakay nyo sa gimbal. Grabe na ang pera nga nakuha mo kahit hindi ka na magpasipsip. Kahit hindi ka na mag-tiktok ang bilatsing Iloy mo. Ilang milyones na ginapasakay mo pa nga eh. Isa pala sa mga foreign relative ko, kaibigan mo, sinabi sa akin pero ngayon di na kayo friends. Ang ibang mga relatives din ng asawa mo, nasa side ni Lola Nympha. Ako, old friend ako, ng isa ka mga hinablos ng asawa mo. Alam ko ang lahat na baho sang Garin kung ano ka iskalawag din. Kakapintas kay Uka Garin nung nataysik siya. Kung isipon, hindi kaya dugo ilunggo. Hindi ka dugo gimbalanon. Hindi ka nagtagal bilang isa ka doktora, hence, you took advantage of your position as the Secretary of the Department of Health. Maka-judge ka kay Congressman Libeste Bilatsing Iloy. Akala mo naman sa kamay sang gwapa-gwapa nga well-wed bed-bed. Mabuti gani ngayon, you may mga filter na eh. Ang nakikita ng mukha mo ngayon sa Facebook, dumaaros-aros na kung isipon. Paano ikaw ang gipakaslan ni Richard? Ito ka mga magaganda man sa mga girlfriend niya noon. Gabisita ko sa bahay nila, mga siksik at mga gwapa. Ba, paano sa nagtupasin mo nga aritison ka nga bakukango ng paa mo nung gastaking ka sa doctors? Now, numero 1 na sila, King, di ba? Ding Singson Vlogs, numero 1 ka mo ka mga kurap. Wala na sang ibang umupo sa gimbal. Dapat sa 2028, VP Sara, sila ni lahat ng mga bilatsing Iloy, expire na sila dapat sa eleksyon sa pagpatakbo. They could not run for any position anymore. Oo, ginapanamit nila ang mga lugar, pero bilatsing Iloy, meron sila mga jet plane, sabi sa aking far relatives. Nakaibigan noon ni Garin, ginapasakay-sakay mo, huwag kang mag-deny. Huwag kang mag-deny na may private ka mong aeroplano. Congresswoman ka lang, di puta, hindi ka man si Elon Musk. Paano ka mo sa asawa mo? Nagkaroon sa mga private plane. You have to check this, Congressman Libeste. I am on good authority to tell you, I am telling a fact. At totoo, di puta. Kinakuha nila, ginagaid nila ang ilang aeroplano sa may Gumayan. What you call this? Nag-rent sila doon sa may Iloilo City ang kanilang private plane. Check upin mo yan. Ngayon, kung makapagsalita ka kay Leandro Libeste Bilatsing Iloy, privilege daw, spoiled. Sanay sa ganitong buhay, isn't it that you came from or you come from a family Bilatsing Iloy o politicians as well? Parehas wala ka mga duwa ni Libeste, di
nga ang mga ginikanan nyo. Nanggaling din sa mga politiko. Ano ganing pilido? Yan ni Pilili, Pilulo. Taga-Kwan Isaya, taga-Samar. Hindi kaya taga-Gimbal. Wala ka dugo nga Ilonggo. Kaya wala yasang proud si mo galit sa'yo. Ang mga taga-Gimbal, ito sira ka nga paka nga bugungan. 730,000 ang inding injeksyonan mo, Janet. Pinalusot ka lang noon ni Ninoy. Nung umupo si Tatay Digong, ang kaso nga na nagsigi-sigi, hindi ni Tatay na napansin. Dahil ginunaya ang mga adik. Ginunaya ang mga adiktos kagang mga drug lord. Bilat singiloy mo mabuti, hindi ka napansin. Nag-isprekitek ang kaplog. 730,000 innocent lives, innocent kids, children, people. Ang Dexvexia na siya nga vaccination, it came from Europe. This is straight from the horse's mouth. An assistant of an assistant that used to work with you at the Department of Health during the time of Aquino spoke to me today. And then, including another person that was close to you too and knows everything about you. This is what she did. You bought, dali lang ha, the vaccination when you knew for a fact, you were conscious that it was a trial. Clinical trial pa lang, Bilatsing Iloy. Naghuro-huro ka purchase, you di kay milyones. Dapat itry pa to sa mga ilaga, sa mga daga, hindi mo inantay. Kay kung mabuti ka sana kagtutuo ka nga matalino nga doktora, you should have known better that there is a reverse side effect. If in the event this Bilatsing Iloy vaccine is not going to finish the clinical trial, pwede nga makapatay sa tao but you didn't care. Wala ka sa pakialam kung matakalatay siya, wala ka gani, you paka-remorse. Did you ever said sorry to the family? Bumibisita ka ba sa sementeryo? Bago mo laitin, bago mo i-shut up, bago mo ibuli. Si Congressman Libeste nga ginapaglaban yung si Recto ang kaway, sagot ka ng sagot. Gakiriduay ka mo ni Rector. Ay wala na nagatindog ang tarugo sa bana mo nga sa Richard Garen. Naka mo nga duwa ni Recto, may affair ka mo nga dumang matay ka kay Recto. Hindi naman ikaw ang inaaway ni Libeste. Sabat ka ng sabat sa kanyang privilege speech, kaya nga tinawag yung diputa privilege speech. At hindi naman ikaw ang subject, nasasaktan ka. Nasasaktan ang UD nagasalita si Libeste nga lahat sila mga magnanakaw, tinong tawag sa'yo. Hindi ka gusto sa magnanakaw, ti mamamatay tao eh. 730,000 vaccines ang binili mo, gininjeksyon mo sa ilang libong tao, nagkalamatay sila. They bled inside, their organs collapse. Ang mga kidneys nila, Bilatsing Iloy, nagkalatay siya. Why? You went to Europe during that time, you did not give a flying fuck. When Sanofi laboratory in Europe told you that the clinical trial is not yet over, you spoke to several scientists whatsoever and you said okay. Okay lang, hambal mo. Total, ang reverse na niya nga effect, hindi man na makapatay sa tao, hindi lang sila gagaling sa dengue, pero hindi man makapatay kung hindi ka Bilatsing Iloy di unun. Nagagagaga, nga classic, dapat sino ginakawan ka lisensya. Basahin ko ha, sadali lang. Nadismaya na sa kanya ang mga konsultant dahil nung siya ay naging sekretary na ng health ang wilwig bibig nga bukungan ang pangit mo, hindi ka pumapayat. Dapat kapag ganda ka, paayos mong ilong mo, lalong-lalo ng protruding teeth mo, chararat. Ang tanda mo tingnan kung tutusin. Wala niya gid-mention, you never mention Iloilo Doctors Hospital nga kung tutusin, doon ka nag-graduate. Kag doon ka nag-residente, ang ginaknowledge mo ang St. Luke's lang, ambisyosa ka. Ambisyosa ka nga taga-umasang Tacloban. You were never a city girl. Ang ginaknowledge mo na uya ka sa Iloilo po, diyan ang galing ang diploma mo. Kinakaya mong Iloilo, di saan ka galingaw? Nanggaling ka Bilatsing Iloy dito sa Samar nga maraming mga manugiwet kag mga kwan. Maraming manugiwet kag mga paniki, mas maganda dindiin yung diputang Iloilo. Kung tutuusin kaysa sa pinanggalingan mo, ang ginaknowledge sa ambitious, ang bubuungan, ang ginaknowledge mo St. Luke's lang, patayuya ka. Ganito ka, kapretensyosa, ambisyosa, insecurada. Paano man bini ka ma-insecure? Ang mga kirida, Bilatsing Iloy, sambana mo, mga sexiyan, to mga sex bomb dancer. Nga amo ni pangasawa mo ni Richard, ano ka, doktor ka, ang bana mo. Ang asawa, yan, nagkalatawag, nagkalatay siya ang kidney. Define irony.
Losing your kidney when you are married to a doctor. Di ano klase ka ng doktor bilat sing Iloy sa bagay? Hindi niya galing mapagaling na di puta ang banay na transplant na ng sang kidney. Ang bati-bati ko pang sabi sa akin, may pinalabas sila sa jail. Tapos gimbili nilang kidney sang isa katao sa balor lang sa 100,000 mga bilat sing Iloy niyo. Ang baligyan ay sa kidney at least 2 million. You take advantage of people who are oppressed, who could not fucking stand and complain and say no to you. Nagkaroon daw sila, I don't know if this is true, but this is what was told to me. Taga-jail ang may-ari sa kidney na din transplant sa asawa mo. Ginkuripot niyo pa ang kaluluoy nga taga-jail bilang sing Iloy. Ang bilihan sa kidney yun di puta 2 million, binigyan niyo 100,000. Grabe ang nakawana yun sa District 1. Karon, una-una mo ni nga sala ha, sa sanpo po ko simuga umul-umul bilang sing Iloy kang subong talang ka na dumduman. Kay bakit? Bakit ka nagre-reklamo tungkol sa mga privilege speeches ng kapwa mo congressman? Wala ka pakialam ang privilege speech ka din! If he sounds like a fucking brat, if Liviste sounds like a fucking brat, somebody who does not take no for an answer in someone that could not zip his mouth, then you gotta deal with it. If you are feeling hot inside a fucking kitchen, which is your plenary, then you get out. You cannot handle the truth! Grabe ka po si pasipsipon! You do not even behave like a proper congresswoman! Ginadilapan mo ang kripunak ni BBM, gadila ka sa kripunak ni Charis! May relasyon ka mga duwa ni Rector! Hindi ka gani ang topic to sa privilege speech, ano ka? Ano ka ni Rector? Kabit mo ko na abogada! Ambisyosa ka, di lang demokrasya, bakit ka tinitigil ang mga tao kapag nagsasalita? All the time you just oppose him. You rebut him. If you have certain things to say about him, you rebut him. But you do not fucking tell him to fucking be complaining ethics committee. Bilaksing like fuck ethics committee. Puro kayo ethics committee. Kaso dito, kaso doon, buhayin mo ang mga namatay. 730,000. Bilaksing Iloy ka. Kawawa ang mga taga-District 1. Pag hindi sila binoto, guys, ginakuha na nila sa bahay. Kasi sabi nila, ang kinatayuan na bahay, kanilang lupa. Siyempre, wala choice ang mga tao. They want change. They want somebody else to rule District 1. At District 1, tama. Doon sa may Iloilo, hindi nila magawa. Sister-in-law, yan ang pangag na si Sharon Garin sa Department of Energy. Ang nanay nila, simple lang tuya sinimpa. Ang tatay nila, yun ang mapintas sa listato. Ang tatay nila. Okay. May private jet na sila. Actually, isa sa mga cousins ko, pinasakay niya na sa private jet. Yan ang palagi niyang binibenta, parang PR niya ang kanilang private jet. Proud na proud pa yan siya na magsabi na ito daw ay kanyang kickback. Ganun. Tapos, hindi lang isa ka-private jet, dalawa sila nga mag-asawa. Taga-Leyte na siya. Kaya closely nitang balos-los. Katulad din sang albot niyo nga congresswoman nga si Jam Barunda. Ang tatay ni Jam Barunda nga si Nick taga-Leyte din. Kaya pala albot din ang aming congresswoman. Nagperma din ito, Jam Barunda. Nagperma sa impeachment ni VP Sara. Upod ini, kasama ini siya ang malaway nga wilwig bibig nga sigarin. Nadismaya sa kanya si Dr. Hurao. Kaya hindi niya talaga minensyon ang Iloilo Doctors College na doon siya nag-training kag nag-graduate. Ambisyosa ka ang inmensyon mo lang St. Luke's patayuya. Wala kaya sang diploma sa St. Luke's. Proud na siya magpasakay sa ila-jet sa mga taga-Iloilo para magpambok. Kapit sa patalim niya ngayon dahil nga alam niya nga makukulong talaga siya. Mabuti na lang Loy, hindi naging push ang mass vaccination ng dengue siya sa Iloilo City or else marami ang namatay. Hindi natapos, and this person who is talking to me is also a doctor in the States that is a relative of her husband. Hindi niya yung relative to niya ni Richard Garin. Hindi natapos ang clinical trial ng vaccine. Ang vaccine, bago mo yan i-recommend, mag-clinical trial talaga. Ilang stages ang trial na yan until deemed safe. This is not me talking, this is science. And the one that is telling me the story is a doctor herself. Siya ang nag-negotiate sa Sanufe. Saan ko naman, hindi ko naman alam ang kalaliman ng kaso ni Isang Alpo because I never knew her. I never knew her and I'm not interested about her. I know her name. Pero hindi ko na interesado sa kanya kasi wala man siya ginawa nga bunga-bunga. Alam ko lang na siya si Ding Vague siya. Hindi ko talaga alam yung literature until today.
Siya to nag-negotiate sa Sanufe para i-push kanyang nakickback. Milyon ang kanyang nakickback, DOH Secretary siya ni Pinoy Aquino. Nagpunta talaga siya sa France. Sa France pala to galing ang mga vaccinations, guys, para mag-meet sa mga executives. Tapos, nalaman niya too late na cause nung nalaman nila na hindi tapos nabalaan too late nag-cause okay. Nung nalaman nila na nagkukos pala ito ng internal bleeding, too late na kasi na-injection na nila sa maraming tao, especially sa Luzon. Dangerous pala ang dengue siya kung wala ka nakadengue. So ganito, hindi mo inalam, hoy, welweg bebeg, welweg bebeg, hindi mo inalam nga kung wala ka pala sang immunity, kung wala ka hindi mo naranasan ang dengue, clear ka? Hindi ka nagadinggi, bilatsing iloy mo, bawal ka pa lang sa vaccination! Di ang mga kabataan, di po, hindi pa nakadinggi before 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nga mga kabataan sa swatter, bilatsing iloy mo. Hindi ka na tanong nakadinggi, eh. Ang lahat nga wala nakadinggi, bawal injeksyonan, ha? Ang reverse effect niya pala ni mga internal bleeding, bilatsing iloy. Wala mo gin-check up na dyan, eh! So what right do you fucking have to complain about Congressman Libiste, about his fucking sentiments and lamentations against somebody who is not helping Filipino people? Ilang beses dalawa nyo kami double border bilang sa inyo yung sa PhilHealth? 60 billion nawala, ninakaw ni Recto, excise tax palalo, hindi makuha di puta pairam sa mga Pilipino. Ano ang karapatan mo para ilagay mo sa ethics committee si Congressman Libiste, bilatsing iloy ka, ang kamay mo maraming dugo, sobra pa yun sa gaulan nga aso, pre. It was already too late when you found out that people were already dying because of your irresponsibility. You did not wait for the clinical trial to be deemed safe. You went ahead and closed the deal because you wanted millions of euros kickbacks, isn't it? If the court, the Supreme Court, at least had a in consideration that you didn't mean to close that deal to get that vaccination, your appeal would have been approved by the Supreme Court. But no, your appeal just recently was junk by the court. They said no, you are going to continue and face the fucking music. So pagpalagay na natin, no, habang ginatrial ni everything, darating ang panahon 2028, si Sarang nakaupo bilatsing iloy. Ang pagsayaw mo na bala nga, ano na gani guys, ang mga sunatan na bala nga, anxiety, na bala mo apo na sa, hambal sa alpo, ano ka na epilepsy ka? Anxiety, hambal sa buang. Wala ka gani nag-show remorse sa mga tao, ka nga namatyan sa mga kabataan. Ito, tapos ngayon, pa hero-hero ka. Lahat nga ginbakunahan ng dingbeksya, nagkalamatay, namatay, iloy. Tapos, hinaras pa niya ang mga parents ng mga bata. Hinaras niya pa ang mga parents ng mga bata na namatay sa rally. Kita mo kung ano kaalpo. Taga-uma, buke! Hindi ka marunong, ganit, di puta ka mag-ilis. Wala ka sang sense of passion. Wala ka fashion sense, buke! Buke, baday-badoy! Hindi puta ka. Gin-overprice ya pa ang pagbili yan ng dingbeksya. Ang buke, kang bugungan ka. Baboy ka pa kahit ano mo, dahil di ka nagapaya. Kalaki-laki sa mga paa mo, di puta ka bakukangon. May major lawsuit ang Sanufe for providing illegal kickbacks to providers and incentivize and prescribe the vaccine. 730,000 children ang binigyan ng dingbeksya, iloy. Paunti-unti silang namatay. Kung hindi pa nakadengue before, matatay siya. Talaga yun ang effect ng dingbeksya. Now, baday kang buke, ginitabla mo miste! Ikaw dapat ang turukan ng baba mo na balaw, butangin isang dingbeksya para amanos. Do it as your penance. Wala sa sang remorse, she doesn't even, show to the people nga hanggang ngayon pinagsisisiyan ko, patawarin niyo ako, wala ka pulos. Mapifayda. Bakukangon. Ang bakukang sang gagagagaya, way makakadamo-damo na sang kawat mo. May private jet ka ganit, tapos yung diputa kang bakukang mo, hindi mo pang lotion ka. Pang lotion mo ang mga bakukang mo sang Cebu di Macho, kaka. Tapos ganito may magpalag ang mga bilatsing iloy sa kanilang mga isprikite. Committee on Ethics. Bakit mo i-ethics sa Congressman Libiste? Nagano si Congressman Libiste call ng kanya
sa plenary? Anong ginawa doon? Bakit ethics? Ano ang unethical sa kanyang ginawa? Ha? He told the truth. Nakano doon si Libisty na may pa sa kanya, ha? Humubad sa plenary para sabihin mo nga unethical. Who the categorize a certain speech in the plenary of HOR as fucking unethical? Did he say anything bad? Did he use profanity? Or you just didn't like it because it does not fit the bill? You just didn't like it because you are an insecure little whore. Ganun yun. Ayan, tingnan nyo, wala di sa kwano. Ang mukha sa malbot, wala remorse. No, wala sa gakwano. Wala gid sa gaiyak, nothing. Gayuhom pa siya, she is smirking. Ay grabe si ma'am. Gasmirk pa siya. Ako ya guys, susidean ko ni saya. Kung ako isa sa mga nanay, susidean ko to siya. Madudot ko lang sa ako ng bata ko binapatay. Oh. Oh. Uy, isa lang ang anak niyo. Tingnan niyo lang iyak nila guys. Tapos gas mark sa ang patay huya-iya hindi malang kahit isa kaluha lumabas. Grabe katigas sa mukha. Narasaw na? Okay ka lang yung tanyo eh. Kaya gas-smile pa saw na. Lampingasan ka. Kaluluoy sa nanay. Kabalan. Ay, kaluluoy. Oh. Grabe. Grabe. Nag-iisa lang ang anak niya, wala ka Grabe, wala ka konsensya, Janet. Grabe ka gadamol sang imo, guya. Barinahan ang guya mo, Janet, hindi magdugo. Amo ka nakakapal. Not a single tear. Kung ako sa lugar ito, maluhod ko. Patawarin niyo ko. Ikulong niyo po ako. Ikulong niyo ko pagbabayaran kung kasalanan ko. Kung ito ang makita ko nga iyak nila, but no. No remorse at all, not even an inch. Ganito ka kaya ang Supreme Court nagsabi, tuloy ang laban. Sa lahat dyan ng mga nanay, sa lahat dyan nga namatayan ng mga anak, my heartfelt condolences to you guys. Keep fighting hanggang makuha nyo ang hustisya ng inyong mga anak. Ang inyong goal ngayon, ang malagay nyo ni sa interna, ang kaplog ni sa bilibid. Mamalagay sa iway. Kaya tinatanggap nila ang tag 150 million na naman, nga pinamimigay na naman ang pera natin, 150 million each sa 180 ka mga lampingasan kag mga kawatan. Ako At yan ang trending na balita ngayon sa social media. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood.